Simula ng file sinuntok ng abusadong asawa ang mahirap na asawa hanggang sa koma, walang alang na bumalik na ang kanyang nawawalang kapatid na sundo, pinagsisihan niya ito. Skikit, sinuntok ng abusadong asawa ang mahirap na asawa hanggang sa koma. Walang alam na bumalik na ang kanyang nawawalang kapatid na sundalo, pinagsisihan niya ito. Latahimik na kapitbahayan ng Green Valley. Ang mga bahay ay maayos na nakahanay sa mga kalye na may lilim ng puno, nagpapakita ng isang pabalat, bumang katahimikan at init. Ngunit sa loob ng mga dingding ng numero 27, isang lubos na magkaibang realidad ang nagaganap araw-araw. Isang realidad na maingat na nakatago mula sa mga mapanuring mata. Sa loob, tahimik na nililinis ni Mayang Walis ang mga labi ng basag na porselana mula sa tiled kitchen floor. Nang mga bubog ay kumikinang sa ilalim ng maliwanag na ilaw, isang masamang refleksyon ng kanyang buhay may asawa. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay kinuha ang bawat piraso. Bawat hibla ay tahimik na humihiwa sa pinungba at ang kanyang mga palad. Ang dugo ay hindi napansin na naharo sa sabon at tubig, nagpapakintag sa sponge ng maputlang crimson. Si Maya ay ang larawan ng pagtitiis. Ang maitim na bilog ay nagbalangkas sa kanyang dating masiglang mga mata, na yun ay nililiman ng patuloy na pag-aalala. Ang kanyang maliit na figura, na minsang masigla, ay naging payat. Ang mga balikat ay nakayuko na para bang permanente nakahanda para sa isang hindi nakikitang suntok. Habang mainat siyang tumayo, pumasok ang kanyang asawa, si Dan Wallace, sa silid. Ang kanyang matangkad, nagpapataw ng figura ay pumulo sa pintuan ng isang nakakasakal na presensya. Naibabaw, si Dan ay charming, malinis ang pananamit, at pampubikong sinasamba bilang matagumpay na negosyante ng komunidad. Ngunit sa likod ng saradong pinto, siya ay nag-iisang taong halos hindi na nakikilala ni Maya. Bakit ang tagal mo? Ang boses ni Dan ay tumulo sa pagiging walang pasensya. Ang mga mata ay lumiit nang makita niya si Maya na may hawak na basag na labi. Malapit na akong matapos, bulong niya, ang boses ay halos hindi naririnig. Alam na ang anumang mas malakat ay maaaring magpasiklab ng kanyang galit pa. Ang kanyang mga labi ay pumilipit sa pagkadismaya. Maka kung mas nagbigay ka ng pasin, hindi ka magpapatuloy sa pagbasag ng mga bagay, sabi niya. Dumango si Maya ng mabilis, nilunok ang kanyang pagmamataas at matinding sakit sa isang masakit na lunok. Lanay na siya rito. Sa apologize, sa pagtanggap ng sisi. Kahit na wala siyang kasalanan, anumang bagay upang panatilihin ang kapayapaan, upang maiwasan ng isa pang pasa na nakatago sa ilalim ng mga layer ng mainat na napiling damit. Bumunto, hinina si Dan ng naiinis. Magmadali ka na lang. Pupunta talo sa mga smas na yung gabi. Tayo kung mahuli tayo ulit. Nang siya ay nawala sa living room, humina nang nanginginig si Maya, pinilit ang kanyang sarili sa robotic compliance. Nang bawat galaw na ginawa niya ay naramdaman na sinusukat, tinimbang, maingat na isinagawa upang maiwasan ang pagdudulot ng anumang gulo sa marupok na balanse na nangasanayan niyang. Sa kanilang silid, tulugan, tinitigan ni Maya ang kanyang refleksyon. Hindi na ito nakikilala sa paglipas ng mga taon. Ang kanyang refleksyon ay nagsabi ng isang kuwento ng nakatagong sakit at tiniis na kahihiyan. Ang mga layer ng contour ay nagbalat kayo sa mga tanda ng gayet ni Dan. Ngunit ang kanyang mga mata, hindi iyon pwedeng magsinungaling. Napuno ang mga ito ng hindi masabi na pagdurusa. Pangabintana sa isang buhay ng araw na pahirap. Habang mailat siyang pumili ng isang danit na sumasakop sa kanyang mga pasa, ang kanyang mga iniisip ay lumipat, tulad ng madalas nilang ginagawa, sa kanyang kapatid, si Alex. Siya ang kanyang Nad, iisang pamilya. Ang Nad, iisang tao na maaaring umunawa. Wala siyang narinig mula sa kanya sa loob ng maraming taon, ang kanyang status sa militar ay classified. Ang kanyang buhay at kinaroroonan ay hindi alam. Pahigpit siyang kumapit sa kumukupas na mga alaala ng mas masayang panahon noong si Alet ay ang kanyang tagapagtanggol, kaibigan, at konfidad. Ang pag-ning ng kanyang telepono ay nagpabalik sa kanya mula sa masakit na pag-iisip.
Sumulyap sa quarter-id, naamdaman niya ang isang kurot ng pagkabalisa. Ang kanyang kapitbahay, si Julia. Nagkaibigan sila sa kabila ng mailat na pagtatangka ni Maya na maiwasan ang malapit na relasyon, natatakot na baka makahanap si Dan ng isa pang dahilan upang parusahan siya. Kenlo, sagot niya ng mahiya. Maya, nakita ko ang kotse ni Dan kanina, at may narinig akong mga ingay. Ayos ka lang bang? Ang boses ni Julia ay nanginginig ng bahagya sa tunay na pag-aalala. Nad. At ubili si Maya ng kanyang mga mata ay nerbiyosong sumulya patungo sa pinto ng silid, tulugan. Po, ayos lang ako. Nagsinungaling siya ng instinctively, ang kanyang boses ay nakasanayan na sa pagpapakalma ng mga hinala ng mga taga-labas. Nagkaroon ng paghinto na mabigat sa pagduda. Alam mo na maaaring mo akong kausapin kung nailangan mo ng anuman. Alam ko, bulong ni Maya nang nagmamadali. Taramak. Nagwakas ang tawag, iniiwan si Maya na Nad, iisa muli sa nakakasakal na katahimikan. Ang pag-aalala ni Julia, bagaman taos, puso, ay nagpalala lamang sa kanyang pagkabalisang. Naghinala ang mga kapitbahay, baka alam pa nga, ngunit ang kanilang katahimikan, na hinimok ng kawalan ng katiyakan at takot, ay nagpanatili sa status quo, na nagpakulong sa kanya pa. Ang paglubog ng araw ay nagdala ng mainat na inayos na social events sa malaking tirahan ng mga SMEN. Pagdating nila, si Dan ay naging ang kanyang siyaming pugnet persona. Binabati ang mga kapitbahay at kaibigan ng isang charismatic na ngiti na nagbalatayo sa kalupitan sa ilalim. Tumayo si Maya ng tahimik sa tabi niya, ang kanyang ngiti ay mainat na layered. Ang kanyang body language ay kontrolado upang ipakita ang perpektong imahe ng pagdakaisa ng asawang. Naan, Maya, ang ganda tulad ng dati. Painit silang tinandap ni Jelitsman. Ang kanyang mga mata ay sandaling tumagal kay Maya. Ang pag-aalala ay kumislap sandali bago bumalik ang kanyang professional hostess demeanor. Janet, palaging masarap, sagot ni Dan, ang kanyang boses ay maayos, kumpiyansa. Perpektong nagbalat kayo sa volatile temperament na nakatago sa ilalim ng kanyang pinakinis na panlabat. Sa buong gabi, mainat na pinanatili ni Maya ang mga appearances, nakikilahok ng kaunti sa magalang na pag-uusap. Mainat na huwagma, kung daw si Dan o umini ng atensyon. Gayunpaman, sa ilalim ng fake, naramdaman niya ang kanyang resilience na dahang gumubuho, ang bigat ng kanyang api na realidad ay nagiging halos hindi matitiis. Muli, nang umuwi sila, ang fakeg ay nawala kagad. Ang charm ni Dan ay nawala na parang meat sa matinding realidad ng kanilang ibinahading buhay. Nasiyahan ka ba sa pagpapahiyak sa akin? Sumigaw si Dan. Hinawakan ang kanyang braso ng magaspang sa sandaling nagsara ang harapang pinto. Nad, gas si Maya. Napalayo sa pamilyar na kagat ng kanyang paghawak. Hindi ako, utal niya ng mahina. Alam na ang mga paliwanag ay walang saysay. Ang kanyang mukha ay pumilipit sa galit, madilim at nagbabanta sa dim light na hallway. Sinasadya mo akong pahiyain sa pamamagitan ng pagkilos na paang isang biktima, akusa niya ng mapait, kumihigpit ang kanyang pagkakahawak. Huwag, Dan, pakim. Ang boses ni Maya ay nabasad. Ang luha ay nagbabanta na makatakas sa kanyang kontrol. Na lagi mong sinisira ang lahat. Nang kanyang boses ay tumaas ng matalim, umalingaw ng marahas sa walang laman na mga hol. Ang puso ni Maya ay humampas. Ang bawat tibok ay umalingaw sa pamilyar na seto ng takot at pag-aalala. Alam niya na walang protesta, walang pakiusap ang magiligtas sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang espiritu ay umiyak ng tahimik para sa pagliligtas, para sa isang wakas sa walang tigil na pahirap na itong. Nang gabing iyon, nakahiga si Maya nagising sa tabi ni Dan, tahimik na luha ang dumadaloy sa kanyang may pasa na mukha. Hindi siya naglakas, loob na gumalaw, halos hindi humihina, ang kanyang isip ay naglalaban sa tahimik na desperason. Ang kanyang mga iniisip ay hindi maiiwasang bumalik kay Alex, umaasa ng walang asa para sa kanyang protective presence.
Pahigpit siyang kumapit sa maliit na pag. Asa na baka siya ay magpakita balang araw. Ang kanyang nawawalang kapatid, ang Nad, iisang biko ng lakas na nakilala niya. Habang ang madaling araw ay dahang gumagapang sa Green Valley, nanatiling nagyelo si Maya sa tabi ng kanyang natutulog na tormentor, nagdarasal ng tahimik pa sa lakas upang tiisin ng isa pang araw. Walang kamanay, malay na milya ang layo sa dim glow ng madaling araw sa isang nakahiwalay na military base. Isang lalaki na inakala na nawala magpakailanman, ay naglanda na sa wakas ay umuwi. Ang umaga ay sumikas sa Green Valley. Ang malambot na gintong sikat ng araw ay daang dumadaloy sa mga kurtina ng silid, tulugan ni Maya. Ngunit ang katahimikan ay mapaninla, nisang fakig upang takpan ng bagyo sa loob ng samahayan ng Wise. Himaya, na halos hindi natulog, ay mainat na dumulas mula sa kama, sumulyap ng may paggabayalisan sa natutulog na anyo ni Dan. Kahit sa kanyang pagtulog, mukha siyang may kakayahan ng kalupitan. Naglakad siya ng titog ng tahimik sa banyo, kumuurong habang ang kanyang may pasa na katawan ay nagprotesta sa bawat hakbang. Nakatayo sa harap ng salamin, mainat niyang sinuri ang mga sariwang lilang marta sa paligid ng kanyang ponso. Ebidensya ng galit ni Dan noong nakaraang gabi. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit itinulak niya ang mga ito, determinado na takpan ang kanyang sakit para sa isa pang araw. Ang angusa ay lumipas sa isang mabigat, hindi komportable na katahimilan. Ang matinding tingin ni Dan ay tumagos kay Maya. Ang mga hindi nasabing salita ay papabil. Sa wakas, sinira ang api na katahimikan. Si Dan ay nagsalita ng malamig. Nagabihin ako ngayong gabi. Huwag mo akong hintayin. Tumango si Maya ng tahimik. Hinikilala ang pamilya na pagtanggal. Nang ginawa ay sandaling nahalo sa kalungkutan. Nagpapasalamat siya para sa mga maikling respetit, mula sa kanyang presensya, ngunit masakit na alam niya ang kanyang kalungkutan at ang cage na naging kanyang kasal. Pagkatapos umalis ni Dan, humina ng malalim si Maya, sandaling tinatama sa ang pansamantalang kapayapaan. Inayos niya ang bahay ng matcha ni Loli. Ang kanyang isip ay lumilipas sa mas masayang alaala ng kanyang pagkabata kasama si Alex, mas simpleng panahon, hindi nasaling ng kalupitan. Ang kanyang telepono ay baby, sinira ang kanyang iisip. Kinguya na naman, ang kanyang mapilit na kapitbahay at aatubili na confident. Payak, pakiusap, pumunta ka. Nag-usap tayo. Nagmakaawa si Nguya ng marahan. Atubili si Maya, tumingin ng may takot sa paligid na para bang umaasa na magpapakita si Dan at parusahan ang kanyang pagsuway. Sa tingin ko hindi sandali lang. Hindi mo kailangang magtagal. Pakiusap, pinutol siya ni Nguya. Ang kanyang tono ay mapilit ngunit mabait. Ang puso ni Maya ay umampas ang nerbiyoso, ngunit ang isang pagrahangad para sa kabaitan ng tao ay nanaig sa kanyang takot. Sigil, saglit lang, bulong niya. Ang bahay ni Nguya ay mainit at aanyaya, puno ng sikat ng araw at kabaitan. Kaya naiiba sa api na bilangguan ni Mayang. Mainat siyang pinanood ni Nguya. Ang kanyang mga mata ay lumambos sa pakikiramay nang mapansin niya ang mga pasa ni Maya na hindi maganda ang pagkakatago sa ilalim ng makiyop. Hindi mo kailangang mabuhay ng ganito, sabi ni Nguya ng marahan. May mga tao na makakatulo. Bumaha ang takot sa epistasyon ni Mayang. Nalaman ni Dan. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko kayang ipagsaparaan. Ninabot ni Julia. Hinawakan ang nanginginig na mga kamay ni Maya ng matatad. Naya nating gawin ito ng mainat. Ligtas. Hindi ka iisa, Maya. Ang akit ng asa ay nakipaglaban ng mabangis sa nakatanim na takot ni Maya. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng takot sa potensyal na mga kahihinatnan. Humiling siya, at umarap. Kailangan ko nang umalis, bulong niya, nabasag ang boset. Mabilis na umalis si Maya sa bahay ni Julia, humahahampas ang puso sa pagkabalisa. Naglakad siya ng mabilis, halos hindi napansin ang mundo sa paligid niya. Natupok ng panloob na gulo at takot. Ang kanyang sandaling kislap ang lakas ng loob ay naalis.
iniiwan siyang naramdaman na mas nakulong na isa kailanman. Pagkalipas ng ilang oras, habang dumidilim ang langit, pumupo si Maya ng mag-isa, ang pagsabalisa ay kumakain sa loob niya. Nang sa wakas ay bumalik si Dan. Ang kanyang mga yabag ay hindi matatad, ang amoy ng alak ay nauna sa kanya. Agad natanse si Maya. Ang alak ay nagpalakas sa kanyang galit, inalis ang anumang bakas ng pagpipigil. Maya, tumigil ka. Utay niya ng may akusasyon, umindayog ng mapanganib sa hallway. Nagsasabi ka na ngayon ng mga kwento. Hindi, Dan, sumusumpa ako, sagot ni Maya ng desperado, ang kanyang boses ay mataas sa takot. Sa tingin mo ba tanga ko? Ang kanyang tono ay lumipat ng mapanganib. Ang mga mata ay kumikislap sa marahas na hinala. Pinalabas mo ako sa huling pagkakataon. Bago siya makapag-met. Sumugod siya. Ang kanyang malakas na pagkakahawak ay humawak sa kanyang lalamunan. Pinuputol ang kanyang sigaw. Nagkakamot si Maya ng desperado sa kanyang mga kamay. Ang kanyang paningin ay lumabo. Ang takot ay tumaas sa kanyang katawan. Ang kanyang survival instincts ay apoy, at lumaban siya nang may bawadansa ng lakas na mayroon siya. Itilumba ang isang kalapit na mesa sa pakikibakak. Ang salamin ay nabasad, umalingaungaw ng malakas sa buong bahay. Ang tunog, isang huling pakiusap para sa tulong sa walang pakialam na gabi. Itinulak siya ni Dan ng marahas laban, sa dingding. Binitawan ang kanyang pagkakahawak sapat lang para makahina si Maya ng desperado. Ngunit ang kanyang galit ay walang pigil. Hilaw. Walang umpay. Wala kang kwenta. Umunga si Dan, ang kanyang mga salita ay nalunod sa kanyang sariling galit. Ang kanyang kamao ay marahas na bumangga sa marupok na katawan ni Maya. Insan, 2 beses, 3 beses, siya ay bumagsak. Ang kanyang katawan ay lumukso ng malambot sa malamig, hindi nagpapatawag na sahig. Ang dilim ay bumaha sa kamalayan ni Maya, nang kanyang paningin ay lumabo. Ang mga tunog ay ikumukupas sa mahina na echoes. Ang mundo ay lumiit sa isang pinpoint, isang maliit na kislap ng malayo na pag-asa na naalis ng bigat ng kalupitan. Nakatayo si Dan sa ibabaw niya, ang kanyang paghina ay magulo. Ang galit ay nawala sa biglaang shock sa nakakatakot na realidad ng kanyang karahasan. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang bigat ng kanyang mga aksyon ay lumapag ng mabigat kay Dan habang si Maya ay nakahiga ng walang dalaw, halos hindi humihina. Ang takot ay humawak sa kanya. Iba ang takot kaysa kay Maya. Ang takot sa paglantad, ng mga kahihinatnan na hindi niya makontrol. Frantically, lumuhad siya sa tabi niya, ang kanyang galit ay mabilis na napalitan ng takot. Maya, gumising ka. Nagmakaawa siya ng desperado, nanginginig ang kanyang malambot na alo. Ngunit nanatili siyang hindi tumugon, marupok, basad. Ang kanyang kalupitang ay nayon ay hindi maikakaila. At ubili si Dan sandali bago dial ng emergency services. Ang kanyang isip ay naglalaban, mabilis, iimbento ng mga plausible layers upang ipaliwanag ang kalagayan ni Maya. Ang mga segundo ay lumipas ng masakit. Ang bawat sandali ay nagpapalakas sa takot at desperasyon sa loob niya. Nang dumating ang mga paramedics, ang boses ni Dan ay nabasag sa paniwala na gawa na kalungkutan, nagpapaikot ng mga kuwento ng aksidente ni Maya, na nagtatago ng kanyang marahas na katotohanan sa nakasanayan na palilila. Ninala nila si Maya sa ospital, kritikal ang kanyang kalagayan, ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang hiblak. Sa ospital, mabilis na inalagaan ng mga doktor si Maya, ang kanilang mga mukha ay seryoso sa pag-aalala. Ang emergency room ay umalinaw sa kontroladong kaguluhan. Ngunit para kay Maya, ang lahat ay dilim, malahim, at hindi natitinag, isang koma na dulot ng matinding trauma at mga pinsala na natamo mula sa marahas na galit ni Dan. Pagkalipas ng ilang oras, umupo si Dan ng mag-isa, nakayuko ang ulo, nagpapakita sa labas ng isang naguguluhan na asawa. Sa loob, gayunpaman, ang kanyang isip ay naglalaban sa mga kalkulasyon, mga balangkas,
at mga gawa na senaryos, desperado na gumawa ng isang narrative upang i-absolve ang kanyang sarili. Gayunpaman, kahit na inensayo ni Dan ang kanyang mga kasilungalingnan, ang mga kahihinatnan ng kanyang kalupitan ay set in motion. Ang pulisya ay kumuha ng maingat na mga nori. Ang mga kapitbahay ay nagpalitan ng hinalang mga bulong, at si Maya, ang kanyang tahimik na anyo ay nakahiga ng tahimik sa matinding silid ng ospital, ay naging isang hindi maisakaila na saksi sa mga kilabot sa likod ng saradong pinto. Milya ang layo sa ilalim ng bukas na langit ng isang undisclosed military airbase. Isang figura ang umalis sa isang sasakyang panghimpapawid, maabigat ang mga bota laban sa konkrete. Si Alex Wallace ay humina ng malalim, sa wakas ay umuwi pagkatapos ng mga taon na walang kamalay. Malay pa sa karahasan na halos kumuhar ang buhay ng kanyang kapatid na babae. Ngunit ang tadhana ay naghahabihinan ng kanilang mga landas ng magkasama muli. Isang muling pagsasama na ipinanganak mula sa trahedya, nagtatakda ng entablado pa sa paghihiganti, hustisya at ang pagtubos na tanging ang mabangis na pag-ibig ng isang kapatid ang makapagbibigay. Ang hangin ay malamin at malinis sa military air base. Napuno ng ugong ng mga makina at malayo na usapan. Nakatayo si Alex Wallace sa gilid ng tarmac. Ang kanyang posture ay matigas sa tensyon. Ang mga mata ay scan sa paligid na parabang umaasa na isang pamilya na mukha ang lalabas anumang sandali. Ang mga taon ng military discipline ay humubog sa kanya sa isang formidable presence. Ang kanyang katawan ay payat ngunit malakas. Ang kanyang ekspresyon ay nilartahan ng isang nakatagong intensity na nagpapahiwatig ng hindi nakikitang mga laban. Bumalik siya sa Stelisade pagkatapos ng mga taon na stationary abroad. Isang lalaki na nagdadala ng mga pasanin ng digmaan, hinabol ng mga alaala ng mga nahulog na kasamahan at mga misyon na nagtagal ng hindi nasabi. Gayunpaman, walang mas mabigat sa kanyang konsensya kaysa kanyang katahimikan kay Naya. Ang kanilang bond ay minsang hindi nababasag, nakaugat ng malalim sa mga alaala ng pagkabata ng pagprotekta sa isa't isa mula sa isang non-stable household. Ngunit ang mga hinihingi ng tungkulin at distansya ay konting nag-sipawas sa kanilang koneksyon. Kinuha ni Alet ang isang larawan mula sa kanyang bulsa, ang mga lumang gilin ay nagpapakita ng madalas na paghawak. Ngumiti si Maya pabalik sa kanya, bata at walang inat, isa matinding kaibahan sa aalala na gumapang sa kanyang mga mata sa paglipas ng panahon, nakuha sa minsang mga sulat at bihirang mga tawag sa telepono. Ang isang bagay sa mga mensaheng iyon ay tahimik na nagpakaba sa kanya. Banayad na mga pahiwatig na hindi tama ang lahat. Mga pahiwatig na pinili niyang baliwalain, nalunod ng sarili niyang gulo. Determinado ngayon na makipag-ugnayan muli, itinulak ni Alet ang larawan pabalik sa kanyang jacket at naglakad ng may layunin patungo sa kanyang rental car. Nagplano siyang sorpresahin si Maya, inilalarawan ang ginhawa at kagarakan sa kanyang mukha nang sa wakas ay makita siya pagkatapos ng maraming taon. Habang nagmamaneho siya patungo sa Green Valley, ang pamilyang na Lanstin ay nagdulot ng bittersweet nostalgia. Ang matahimik na mga kalye ng kapitbahayan, ang malinis na mga bahay, lahat ay nagpabulaan sa gulo na nagmarta sa kanilang mga unang taon. Lumapit sa address ni Maya, isang pakramdam ng unis ang tumila sa kanya. Ito ay tumindi ng malaki nang makita niya ang mga kumikisap na ilaw ng isang police car na nakapat nang nagbabanta sa labas ng kanyang bahay. Huminto ng matalim, lumabas si Alet sa kotse ng may pagkapurahan, humahangpas ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Isang opisyal ang nakatayo malapit sa pasukan, nakikipag-usap ng tahimik sa mga kapitbahay na nagtipon sa paggabalisa, mahinang pag-uusap. Anong nangyayari? Tanong ni Alet. Magkikip ang kanyang boses sa tensyon, pinutol ang kanilang mga bulong. Isang kapitbahay ang bumaling, halata ang pagkagulat sa kanyang muka. Ikaw siguro ang napatid ni Maya, si Alet. Oh. Ano ang nangyari? Nasaan si Mayang? Hiningi niya. Ang pagkaapurahan ay tumalas sa kanyang tono. Lumapit ang opisyal ng mainat, ang kanyang mukha ay professional ngunit empathetic.
Wallace, ang iyong kapatid ay dinala sa Green Valley General Hospital. Kritikal ang kanyang pinsala. Pinsala. Paano? Nang bosat ni Alex ay matigas, nagtataksil sa kanyang lumalahing pagkabalisa. Atubili ang opisyal sandalit, sinusukat ang intensity ni Alex. Ang kanyang asawa ay ulat na ito ay isang aksidente. Ngunit iniimbestigahan namin. Ang ilang mga bagay ay hindi tugma. Ang sikmura ni Alet ay umikot. Ang galit ay kumukulot na parang ahas sa loob niya. Sinabi sa kanya ng instinct kaagad kung ano ang hindi niya kayang aminin ng lubusan, si Dan. Ang galit ay tumaas sa loob niya, halos hindi napigilan, ngunit pinilit niya itong bumaba, nangangailangan ng kalinawan bago ang aksyon. Pagkalipas ng ilang minuto, sumugod si Alex sa emergency department ng ospital, frantic ngunit discipline sa kanyang mga galaw. Nagkatapos ng isang tensyonado na pagpapalitan ng salita sa receptionist, siya ay mabilis na itinuro sa tabi ng kama ni Maya sa intensive care unit. Pagpasok sa matinding silid ng ospital, ang hininga ni Aletka ay biglang nahuli. Ang pinong figura ni Maya ay nakahiga ng walang buhay laban sa maputlang kumot. Ang kanyang mukha ay namaga at may pasa, halos hindi nakikilalang. Ang mga makina ay nagbe-beat ng may ritmo sa tabi niya. Sinusubaybayan ang kanyang marupok na buhay. Dahang lumapit si Alex, ang kanyang karaniwang stoic composure ay nabasag sa bawat hakbang. Kinuha niya ang kanyang malambot na kamay ng marahan, ang kanyang mga mata ay nanginginig ng hindi sinasadya. Paya, bulong niya nang nabasag, makapal ang boses sa kalungkutan at galit. Nandito na ako ngayon. Hindi ka nantnad, Kisa. Habang ang bigat ng pagdurusa ni Maya ay pumindos sa kanya, ang kalungkutan ni Alet ay naging isang nasusulob na determinasyon. Ang api na katahimikan ay biglang nabasag nang bumukas ang pinto ng ospital, inihayag si Dan Wallace na nakatayo sa peking desperasyon. Alec. Ang boses ni Dan ay natigilan sa hindi maganda na natakpan na shock, agad na mailat sa malakas na figura na nakatayo ng protektado sa tabi ng kanyang walang malay na akawa. Bumaling si Alex ng dahan. Ang kanyang tingin ay nakamamatay at tumatagos. Ang bawat talamnan sa kanyang katawan ay tense. Kontrolanong galit ang nagmumula sa kanya. Dan, sabi ni Alex ng malamig, halos hindi napigilan ang galit sa ilalim ng ibabaw. Nailangan nating mag-usap. Atubili si Dan sandali. Ang takot ay kumislap sandali bago niya i-compose ang kanyang sarili. Siyempre, ito ay isang aksidente. Sinubukan ko save mo ang iyong mga paliwanag. Pinutol ni Alex ng matalas, ang boses ay kasing tigas ng bakal. Mag-uusap tayo mamaya at sasabihin mo sa akin kung ano mismo ang ginawa mo. Ang pangako sa mga salita ni Alex ay nakabitin ng mapanganib sa hangin. Palpabre ang tensyon. Ang kumpiyansa na fakig ni Dan ay nabasag ng bahagya sa ilalim ng tingin ni Alex, naiintindihan na yon ng mga kahihinatnan na malapit na niyang haapin. Pagkalipas ng ilang oras, nakatayo si Alex sa tabi ng kama ni Maya. Tahimik na nangako ng mustisya para sa kanyang kapatid na babae. Ang kanyang determinasyon ay muwag mula sa sakit at pinasigla ng matuwid na galit. Si Maya ay nanatiling tahimik. Ngunit naramdaman ni Alet, ang kanyang tahimik na pakiusap pa sa paghihiganti, ang pangangailangan para sa isang tao na sa wakas ay tumayo ng matatag sa kanyang depesa. Sa labas, tangdilim ay tumira sa buong Green Valley. Nagtatago ng mga lihim at pagtataksil sa ilalim ng isang mapaninlang na clock ng gabi, walang kamanay, malay sa bagyo ng paghihiganti, tahimik na nagtitipon ng lakas sa loob ng mga dingding ng ospital. Ang madaling araw ay lumabas sa Green Valley, naghahagis ng maputla, nag-atubili na liwanag sa mga bahay kung saan ang mga lihim ay nanatili sa likod ng saradong pinto. Sa loob ng Green Valley General Hospital, si Alex ay nakaupo ng mapagbantay sa tabi ng kama ni Maya. Ang kanyang mga mata ay pula mula sa mga gabing walang tulog na ginugol sa pagdudugtong ng mga fragments ng hinala at takot. Ang kanyang kapatid na babae ay nakahiga ng tahimik, walang tamalay, malay sa kanyang protective presence. Ang kanyang matatag na paghina,
na pinutol lamang ng ritmo na pagbe-beat ng mga makina ay nagpapanatili sa kanya na stable. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa pag-iisip ni Alex. Si Julia ay pumasok ng mainat. Ang kanyang mukha ay nasikip sa pag-aalala at determinasyon. Ikaw siguro si Alex, alok niya ng tahimik. Ako si Julia, ang kapitbahay ni Maya. Lumango si Alex ng dahan-dahan. Sinusukat siya ng mainat. Salamat sa pagtingin sa kanya, anya ng tahimik. Isang nakatagong galit at pasasalamatang magkakaugnay. Atubili si Julia sandali, pinipili ang kanyang mga salita ng mainat. Sinubukan niyang itago, ngunit alam namin lahat na may mali. Dapat ay mas ninawa namin. Ang hilaw na katapatan sa mga salita ni Julia ay nagkumpirma sa pinakamasamang takot ni Alex. Si Dan, tanong niya ng mahina, bagaman ang kanyang boses ay nagtataglay ng hindi maikakaila na banta ng paparating na hustisya. Tumaho si Julia ng dahan, ang mga mata ay kumikinang sa pagsisisi at determinasyon. Ngunit tuso siya. Nakita siya ng mga tao bilang charming, matagumpay. Pinili nilang balwalain ang halatat. Kinuin ni Alex ang kanyang mga kamao. Ang mga buko ay nagiging puti. Ang galit ay kumukulo sa ilalim ng kanyang compost net stellar. Hindi na siyang magtatago sa likod ng kanyang charm. Inabot ni Nguya ang kanyang purse, kinuha ang isang maliit na flash drive. Security footage mula sa beranda ko. Nakuha nito ang ingay mula sa kanilang bahay. Ang sigawan, ang laban. Makatulong ito sa iyo. Tinanggap ni Alex ang drive. Hinawakan ito ng mahigpit. Ang pasasalamat ay panandaliang duman sa kanyang mga mata. Salamat. Nangangako ako na ito ay magtatapos na. Pagkalipas ng ilang oras, hinarap ni Alex si Dan sa kanyang opisina. Tang polished behir ni Dan ay gumuho kaagad sa ilalim ng matalas na tingin ni Alex. Ang takot ay kumislap sandali bago napalitan ng mayabang na pagsuway. Ano sa tingin mo ang magagawa mo, Alex? Ngumiti si Dan. Sinubukan ang bramado. Sa tingin mo ba gusto ni Maya na makialam ka? Nawala ka ilang taon na ang nakalipas. Hindi mo pwedeng banggitin ang kanyang pangalan, sagot ni Alex ng malamig. Ang kanyang boses ay mababa at nakamamatay. Alam ko kung ano ka. Sumandal si Dan. Ang mga mata ay kumikinang ng mapanganib. Hinlat sa iyong mga akusasyon, sundalo. Nagtitiwala sa akin ng mga tao. Nakikita nila ang kalagayan ni Maya bilang target. Isang kapos. Palag na aksidente. Tang tingin ni Alex ay dumilin. Ang ebidensya ay hindi magsisinungaling, Dan. Sa wakas ay malalantad ka bilang ang monster. Ang demeanor ni Dan ay lumipat ng bahagya. Ang pagkabalisa ay dumaloy sa kanyang kumpiyansa na fakil. Anong ebidensya? Hinamon niya, sinubukan na takpan ng lumalaking takot sa sapilitang grabado. Inihayag ni Alex ang flash drive, iniladay ito ng sadyang sa desk ni Dan. Ang iyong tunay na kalikasan ay naitala ng malinaw. Security footage, witness testimonies. Tapos na. Tinitigan ni Dan ang flash drive. Ang takot ay lumalaki ng hindi maikakaila sa kanyang mga mata. Tinunak siya ng desperasyon sa pagsalakay. Tingin mo ba matatapos ito rito? Nagkakamali ka. Nang walang alinlangan, sumugod si Alex, hinawakan si Dan sa kanyang collar ng may formidable strength, inihampas siya ng husto laban sa dingding. Ang kanyang boses ay nakamamatay na kalmado, isang nakakakilabot na bulong. Ang pagkakamali ay iyo, iisip na maaari mong saktan ang aking kapatid ng walang kahihinatnat. Nagpumiglas si Dan sandali, ang kanyang bramado ay tuluyang bumagsak sa ilalim ng napakalaking lakas ni Alex. Tandali, nag-dest siya, sinubukan ng walang kabuluhan na makawala. Nagkaroon ka ng pagkakataon. Gumumal si Alex, ang boses ay makapal sa halos hindi napigilan na galit. Dapat si Maya sa mas mahusay. Sa ikang malakas na galaw, itinapon niya si Dan sa sahig, pinanood ng malamig na kasiyahan habang si Dan ay umumon ng mahina.
natalo. Mabilis na dumating ang pulisya, tinawag ng discreetly ni Julia kanina. Habang ikinakabit ng mga opisyal ang pusas kay Dan, ang mailat na itinayo na imahe na nilinang niya sa Green Mall ay nabasag kaagad. Ng mga kapitbahay ay nakatingin ng nakatitig sa pagduda. Ang mga desperadong protesta ni Dan ay umalinaw nang walang kabuluhan habang dinala siya palayo. Ang kanyang mga banta ay kumukupa sa ikang walang laman na bulong ng pagkatalo. Pinanood siya ni Alec ng walang emosyon, walang naramdaman na pagsisisi, tanging isang seryosong kasiyahan na nagsimula na ang hustisya. Bumalik sa ospital, umupo si Alec muli sa tabi ni Maya, hinawakan ang kanyang kamay ng marahan. Tapos na, bulong niya lang nakasisiguro. Hindi mo na kailangang matakot. Bahagyang gumalaw si Maya, ang mga talukap ng mata ay kumislap, isang walang malay na pagkilala sa protective presence ni Alexei at ang pangako ng kaligtasan na kinakatawan nito. Ngayon pa man, kahit na pinayagan ni Alec ang kanyang sarili ng isang mabilis na sandali ng ginhawa, alam niya ang pinakamahirap na bahagi, ang paggaying ni Maya, ang kanyang emosyonal na pagpapagaling ay nasa unahan pa rin. Ngunit sa ngayon, ang dilim ay naharap. Isang monster ang Masked. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi iisa si Maya. Ang sikat ng araw ay dumaloy ng mainit sa silid ng ospital, ang banayad na sinag nito ay aalok ng isang simbolikong pangako ng pag-asa at pagpapagaling. Nahang gumalaw si Maya, ang kanyang kamalayan ay unting lumabas mula sa dilim na lumakap sa kanya. Ang masakit na mga alaala ay sandaling sumigla, ngunit ang malambot, nakakaaliw na pagkakahawak ng kamay ni Alec ay unsure sa kanya, pinatatag siya laban sa alon ng pagkabalisa. Naya. Ang boses ni Alec ay nabasag sa mainat na optimism, ang kanyang mga mata ay sabing na naghahanap ng mga tanda ng pagkilala. Dahang, ang mga mata ni Maya ay kumislap ng lubusan, kumikislap ng bahagya laban sa maliwanag na umaga. Ang kanyang paningin ay unting tumalas, nakatuon sa nakasisiguro, pamilyang na mukha ng kanyang kapatid. Ang luha ay agad na bumaha, nagpabagsak sa kanya. Ang kanyang boses ay mahina, nanginginig, mabigat sa parehong ginhawa at matagal na takot. Nandito ka talaga. Oo. Mayang, nandito ako ngayon. Tigtas ka. Ang boses ni Alex ay matatag, hindi natitinad, naghahatid ng parehong pangako at isang protected scent na desperado niyang kailanan. Ang mga mata ni Maya ay kumisnap sa vulnerability, ang kanyang boses ay halos hindi naririnig. Si Dan hindi ka na niya sasaktan, tinyak ni Alex sa kanya ng marahan ngunit decisively. Nasa pulisya siyang kumulong si Julia. Binigyan niya ako ng ebidensya. Alam, narang lahat ang totoo. Ang ginhawa ay nakita ng malinaw sa maputlang mukha ni Maya, na nahalo ng malapit sa matagal na kalungkutan at pagkapagod. Ang kanyang pagkakahawak ay umigpit ng bahagya sa kamay ni Alex, nangangailangan ng katiyakan, nagnanais ng stability. Hindi ko inakala na babalik ka, bulong niya. Ang hilaw na katapatan ay dumaloy. Dapat ay mas maaga akong bumalik. Amin ni Alex ng mabigat, halata ang pagkakasala sa kanyang boses. Pero nandito na ako ngayon, at hindi na kita iiwan na harapin ito ng mag-isa. Tumang si Maya ng mahina. Tahimik na luha ang sumusubaybay sa mga landas sa kanyang pisngi. Ang kanilang bond, na matagal ng screenit sa distansya at katahimikan, ay nagsimulang ayos ta agad, pinalakas ng mutual na vulnerability at pag-ibig. Kasumunod na mga araw, mabilis na kumalat ang balita ng pag-aresto kay Dan sa buong Green Valley, na sumira sa kanyang mainat na curated image. Ang kapitbahayan, na minsang minangkahan ng tahimik na hinala, ay ngayon ay bukas na kinikilala ang masakit na mga katotohanan na nagtatago sa likod ng saradong pinto. Ang suporta ay dumaloy ng hindi inaasahan. Alok ang mga kapitbahay at kaibigan ng mga apology, ginhawa, at solidarity. Ang kanilang mga mata ay sa wakas ay nabuksan sa nakatagong pagdurusa ni Maya.
Ang pagdaling ay masakit na mabagal para kay Maya, bawat araw. Nangangailangan ng pisikal na lakas at emosyonal na resilience na hindi siya sigurado na mayroon siyang. Gayunpaman, ang hindi natitinag na presensya ni Ales ay nagpalakas sa kanyang lakas ng loob. Ang kanyang lakas ay naging kanyang beacon, gumagabay sa kanya patungo sa pagpapadaling at pagkuha ng isang buhay na minsang ninakaw mula sa kanya. Si Julia ay naging isang palaging bisita at kaibigan, nagbubunglon sa paglalakbay ni Maya patungo sa pagpapagaling ng may tunay na habag. Ang kanyang bahay, na minsang isang tahimik na kanlungan sa malapit, ay naging isang sanctuary para sa rehabilitation ni Maya, parehong pisikal at emosyonal. Magkasama, pinalaki nila ang isang kapaligiran na itinayo sa kaligtasan, tiwala, at pagpapanibago. Ang mga linggo ay naging mga buwan, at unti-unting nabawi ni Maya ang mga piraso ng kanyang sarili na inalistidan. Ang mga therapy session ay naging mga milestone ng empowerment, tinuturuan siya na ang vulnerability ay maaaring kuikas sa lakas, resilience, sa kabaitan. Isang hapon, sa ilalim ng dahang umiinit na langit, umupo si Maya sa beranda ni Julia, nakatingin ng mainat sa ngayon ay pamilyar na ginhawa ng kanyang paligid. Lumapit si Alex ng tahimik. Sumali sa kanya sa komportable na katahimikan. Mukha kang mas mahusay, sa wakas ay nagsalita siya ng mahina, ang mga mata ay scan sa kanyang mukha ng may tunay na pagmamahal at pagmamalaki. Ngumiti si Maya ng mahiya, ang ilaw sa kanyang mga mata ay bumabalik, maingat ngunit umaasa. Naramdaman ko na iba, mas malakas, siguro. Huminto siya ng isip. Malaya. Tumango si Alex ng malalim, naiintindihan ng malalim na bigat ng kanyang mga salita. Dapat ka sa kalayaan na ito. Dapat ka sa kaligayahan, Maya. Ang kanyang tingin ay tumagal ng isip. Ang mga alaala ay sandaling bumaha bago tumira ng matatag sa kasalukuyan. Narito tayong, Alex. Iniis na natin ang sapan na saking. Isang iisip na katahimikan ang lumakap sa kanila sandali, na puno ng unawa at mutual na suporta. Sa huli, nilinis ni Alex ang kanyang lalamunan, isang bakas ng atubili ang halata sa kanyang boses. Nagpasya akong manatili sa Green Valley ng permanente. Tumuha ako ng trabaho sa malapit. Gusto kong maging malapit, amin niya ng mahina. Isang bahagyang vulnerability ang lumaloy sa kanyang tono. Tiningnan siya ni Maya ng mainit. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng pasasalamat at pag-ibig. Iyan ay nangangahulugang higit pa sa akin kaysa sa malalaman mo. Bulong niya ng taos, puso. Ngis kita. Hindi na, nangako si Alex ng masigakig, matatag ang boses sa paniniwala. Pinoprotektahan natin ang isa't isa ngayon, palagi. Habang ang banayad na simoy ng hangin ay dahang gumalaw sa mga puno ng Green Valley. Ang magkapatid ay umupo ng magkatabi, nakatali ng ipinahaging kasaysayan at bagong lakas. Ang kapitbahayan, na minsang isang tahimik na saksi sa trahedya, ay ngayon ay naging isang simbolo ng pagtubo at pagpapagaling. Sa tahimik na sandaling iyon, alam ni Maya na mabubuhay siya. Hindi lamang magtitiis, ngunit talagang uunlad. Ang anino ni Dan ay sa wakas ay naalis, pinalitan ng empowering realization na hindi na siya isang biktima, kundi isang survivor. Matatag at hindi nababasad, kasama si Alex na matatan sa tabi niya. Magkasama silang humakbang pasulong, binawi ang kanilang buhay mula sa dilim, gumagalaw ng may kumpiyansa sa isang hinaharap na maliwanag sa mga posibilidad. Ang mustisya ay secured, at ang pagpapadaling ay sa wakas at ganap ng nagsimula.